Breaking news mga kababayan, China, meron na namang bagong ikinagagalit sa Pilipinas? Muli na namang nagkabanggaan ang China at ang Pilipinas noong nakaraang linggo at inakusahan ng Beijing ang Pilipinas na pinapalala daw nito ang tensyon sa karagatan. Kinondina ng China ang Pilipinas pagkatapos i-announce ng Pilipinas na magkakaroon ito ng military exercise sa gitna ng mga pinagtatalunang isla na tatagal sa loob ng 2 buwan. Now, China and the Philippines are at loggerheads ahead again over disputed territory, and Beijing has lashed out at Manila, accusing it of deliberately stoking maritime tensions, and this comes after the Philippines reportedly announced that it will be conducting military drills in disputed areas of the South China Sea region for 2 whole months. Ang pagsasanay na nagsimula na noong katapusan ng Enero ay bahagi ng joint exercise kasama ang Estados Unidos. Nangyari ang pagsasanay malapit sa pinagtatalunang Scarborough Shoal, isang bahura na matatagpuan sa loob ng 200 nautical miles mula sa baybayin ng Pilipinas. Sa madaling salita, bahagi ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ayon sa itinakda ng United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Pero inaangkin ng China ito base umano sa tinatawag nilang 9-dash line. Ayon sa United Nations, ang 9-dash line ng China ay labag sa international law pero patuloy pa rin nila itong pinanghahawakan. Bunsod nito ay nagalit ang China sa Pilipinas, hindi lamang dahil sa magsasagawa sila ng pagsasanay sa inaangkin nilang teritoryo, kundi dahil na rin sa haba ng gagawing pagsasanay. Ang Wangyang daw ay likas na teritoryo ng China. Sinusubukan ng mga Pilipino na gumawa ng mga mapanuksom aksyon na kunwari ay gumagawa sila ng pagsasanay pero sinasadyang lumikha ng tensyon sa karagatan. Sobrang hindi kami natutuwa at mariin naming tinututulan nito. Nag-ain na kami ng isang seryosong diplomatic protest sa Pilipinas. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, posible umano na nagseselos ang China sa ginagawa ng Pilipinas. Nagagalit ang China sa Pilipinas sa mga ginagawang pagsasanay dahil tila naiinsulto ito kapag nagkakaroon ng joint exercise kasama ng mga malalayong bansa gaya ng Estados Unidos. Bakit bukas daw ang Pilipinas sa mga bansang malalayo sa kanila samantalang hindi natin mayaya ang mga Chino sa mga ganitong pagsasanay gayong kapitbahay lang natin sila? Pangalawa, medyo sumasama akong loob nila kasi parang imbita natin sa Amerika na magpatrolya dito sa West Philippine Sea. Imbitahan natin ng Japan at iba pang bansa. So nagagalit sila. Eh bakit ang layo-layo ng mga yan? Kailangan bakit hindi na lang kami imbitahan ninyo? Agad na nagpadala ng mga Coast Guard ship ang China para i-pressure ang puwersa ng Pilipinas. Kasama ng mga barkong Pinoy sa pagsasanay na ito ang USS John Finn ng Amerika, isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer at isang MH-60R Seahawk helicopter. Dumating din kamakailan ang isang barko mula sa Canada, ang HMCS Charlottetown. Ang barkong ito ay nagtungo sa Indo-Pacific para sa isang operasyon na kung tawagin ay Operation Horizon and Neon, isang military operation ng Canada para sa pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad at pagsunod sa international law. Ang patuloy na pag-aangkin ng China at ang panghahara sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea ang nagpapatuloy na ugat ng tumitinding sagutan ngayon ng China at ng Pilipinas. Isang sagutan na nakarating na sa mga mambabatas sa Senado at sa Kongreso ng ating bansa. Kamakailan, nagkaroon ng usapan sa Senado na gawing persona non grata ang deputy spokesperson ng Chinese Embassy sa Pilipinas na si Guo Wei, pero hindi ito sinuportahan ng Malacanang. Bagaman kasi pabor ang palasyo sa pagtatanggol ng ilang mga opisyal sa karapatan ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang isla, sinabi ng Department of Foreign Affairs na ang pagpapataw ng persona non grata sa mga Chinese diplomat ay last resort na kung sakali na wala nang magagawa para maayos pa ang diplomatikong relasyon ng Pilipinas at ng China. Ibig sabihin, hindi prioridad ang ganitong mga hakbang para maayos ang pagtatalo ng dalawang bansa. No! No ang sagot ng Pangulo. No. Ito na kailangan patapusin pagtungkol sa ganyang issue. So, sabi ng Pangulo, no. Basta ang sagot ng Pangulo patungkol sa panawagan na ideklara ang persona non grata
ang isang ambassador. No. Sinuportahan naman ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela ang naging sagot ng administrasyon na last resort lang ang pagdedeklara ng persona non grata. Si Tariela ang isa sa mga pinakasinisisi ng China kung bakit umano nasisira ang relasyon ng Pilipinas at ng China. Ma'am Corina, I support the position of Malacanang. No? The President has already spoken. It is a last resort for us to do ang pagpersona ng grata sa kahit sa sinong opisyal ng embahada, hindi lamang sa China but for all other countries. No? So I support the decision of President Marcos of not declaring persona non grata ang sinumang miyembro ng Chinese Embassy. Ayon sa ilang mga eksperto sa usapin tungkol sa China, expected na umano yan na hindi papaboran ng Pangulo ang pagdedeklara ng persona non grata dahil yan sa pag-iral na rin ng freedom of speech at expression sa Pilipinas. Pero ayon din sa mga ekspertong ito, kung mayroon namang Filipino diplomat na nasa China at nagsalita ng laban sa pamahalaan doon, siguradong tanggal ito kaagad. Pero hindi sa naging tugon ng Malacanang natapos ang issue ng China sa gitna ng mga mambabatas. Lalo na't may ilang mga mambabatas ang tila pumapabor sa kaso ng mga Chino gaya nila Senator Robin Hood Padilla at Senator Rodante Marcoleta. Kahapon, nagkaroon ng mainit na debate sa plenaryo si Senator Marcoleta at Senator Kiko Pangilinan tungkol sa claims ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Layunin sana ng debateng ito na talakayin ang isang resolusyon na kumukondena sa mga maaanghang na sinabi ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng ating pamahalaan at para tutulan na rin ang patuloy na pag-aangkin ng China sa mga teritoryong nasa loob ng EEZ ng Pilipinas. Ayon kay Senator Marcoleta, paano anya nating ipagtatanggol ang ating mga claims kung tayo mismo ay hindi natin kayang i-define kung ano ang talagang atin? Sinagot naman ito ni Senator Kiko Pangilinan at sinabing kulang pa ba ang desisyon ng arbitral ruling? Kaya po nagiging importante na kailangan po natin munang pag-aralan hanggang saan eksakto pong coordinates ba ng ating West Philippine Sea. Dito po sa binabanggit nating mga batas sa ngayon, kung titingnan natin, hindi po natin sila magagamit, Mr. President. Kaya napakahirap po ngayon nating sagupain yung mga pananaw na parang may nag-aangkin ng atin pero hindi pa natin ma-define kung ano talaga yung atin. Kaya po dito ako nagsisimula, Mr. President. Mr. President, if I may be allowed, again, I don't see the point. Are we trying to say here that the arbitral ruling was erroneous and therefore we should stop claiming what was awarded us? I don't see the logic, Mr. President. We were awarded by the arbitral tribunal. It is ours. Now, is the gentleman saying the tribunal was mistaken and therefore what was awarded to us should not have been awarded to us because of these problematic, well, at least from the point of view of the good senator, problematic definition of what the West Philippine Sea is? I beg to disagree, Mr. President. Besides, the arbitral ruling did not touch on the issues being raised today by the good senator. And even if it did, assuming it did, hypothetically, we were still awarded, and we were our claim and our rights were recognized, and China's rights were rejected. Are we saying here now, Mr. President, that we have to go back to the arbitral ruling, to the tribunal, present a new definition of what constitutes West Philippine Sea so that they can amend or they can set aside the award? Please, I would appreciate being clarified. Let me clarify, Mr. President. Are we getting the impression that the West Philippine Sea was awarded to us by the arbitral tribunal on a silver platter? Sinabi po niya kung nasaan yung ating mga coordinates? Well, Mr. President, Tayo po ay merong entitlement sa 200... Again, Mr. President, assuming that these have to be defined, I think we can define that by Philippine law.
Samantala, naglabas naman ng post sa kanyang social media account si Senator Robin Padilla kung saan pinuna niya ang mga di umano'y mga naghahanap ng gulo o kumakalaban sa China. Pinatunayan ng senador sa nasabing post na ang tunay daw na pro-China ay ang mga gustong makipag-away sa China. Ayon kay Padilla, Kayong naghahanap ng gulo sa China ang pro-China dahil sa mga ginagawa ninyo. Baka sa buwisit at pikon sa inyo ay mapilitan sila na pasukin tayo. Binigyan lang ninyo ng dahilan ang China na pasukin at sakupin tayo bigla at magresulta pa ng kamatayan at pagkawasak. Masyado kayong may init, parang may mga tira na kayo. Panoorin nyo muna ito para makita ninyo kung anong pagkakaiba ng aksyon sa puro salita. ang kapansin-pansin na pagtindi ng mga banat ng China sa Pilipinas na tinawag ng mga eksperto na wolf diplomacy ay bahagi daw ng taktika ng Beijing para sakupin ng husto ang Scarborough Shoal. Ayon kay dating Associate Justice Antonio Carpio, tila hindi daw kasi kakayanin ng China na sakupin ang Taiwan sa taong 2027 gaya ng matagal na nitong pinaplano. Kaya para makaligtas sa kahihiyan, ibinaling daw ni Pangulong Xi Jinping ang kanyang atensyon sa Baho de Masinloc na tila mas madali niyang makukuha. Ang matatapang na pahayag daw ng Beijing laban sa Pilipinas ay nagsisilbing pain o patibong lamang para sa mga Pilipino dahil sa oras na tumindi ang sagutan at humantong sa mas matitinding aksyon, magkakaroon na daw ng dahilan ang China para sakupin ang Scarborough Shoal. At sa puntong yun, maisa sa katuparan na nito ang matagal na planong magtayo ng base militar dito. So, you have President Xi now. He has announced that by 2027, they will do something about reunifying Taiwan. It looks like hindi nila kaya to reunify Taiwan by 2027. So, they have to fall back on something, no? He has to show something to the Chinese people, and tayo yung low-lying fruit. Scarborough Shoal ang low-lying fruit. That could be the face-saving measure of President Xi. Pag hindi niya matuloy yung invasion of Taiwan, no? And we already know what happened before. They planned to build on Scarborough Shoal. So, this aggressive posturing of the embassy, of the Chinese embassy, could be part of this scenario, no? Na mag-uumpisa na sila ng reclamation sa Scarborough Shoal. Well, they're trying to bait us. Remember, ang ginawa nila dun sa Scarborough Shoal, nagpadala sila ng mga maritime militia nila, kumuha ng mga giant clams, at saka hinuli natin. That was the start of the standoff. So meron silang excuse palagi. When they took over Scarborough Shoal, may excuse sila because hinuli natin yung kanilang mga fishermen. At saka pinadala natin yung ating Navy to arrest the fishermen. No? Scenario building ito, no? So this could be part of their scenario building because they need to put up an air and naval base on Scarborough. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel, kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.